Ano yan? Hindi pa rin luto, Alma. Akala ko kapag may asawa ko, palagi akong uuwi sa bahay na may pagkain agad. Sabi ni Rico, sabay bagsak ng pinto at hagis ng bag sa sofa na para bang may kasalanan iyon. Napatingin si Alma mula sa mga nililigpit niyang labahin sa sahig. Malapit na, ginisang ampalaya, di ba paborito mo? Hindi ko yan gusto ngayon. Singhal pa ng kanyang asawa. Araw-araw na ng gulay. Wala ka bang ibang alam lutuin? Alam mong iniipon natin. Natin? Ikaw bang nagtatrabaho? Naiinis pang tanong nito. Napakurap si Alma. Ako ang naglalaba, nagsasaing, nagluluto, naglilinis. Hindi ba trabaho rin yon? Ikiniling ni Rico ang mga mata at hinubad ang sapatos. Isa'y napadpad sa tabi ng electric fan, isa na may gumulong sa ilalim ng mesa. Napakaburara talaga ng kanyang asawa. Okay naman nung una si Rico, pero habang tumatagal, mas nalalaman niya ang ugali nito. Pinagsisisihan na rin kung bakit niya ito pinakasalan. Isang buwan ang lumipas at hindi siya dinatnan. Kinuha niyang pregnancy test sa masikip nilang banyo. 2 guhit ang nakita niya. May sasabihin ako. Mahinahon niyang bungad habang inilalapag ang pinggan. Umungal lang si Rico, hindi inalis ang mata sa TV. Ano na naman yan? Napakagatlabi si Alma. Buntis ako. Natigilan si Rico. Sa isang iglap, inakala ni Alma na may lambing siyang matatanggap mula sa asawa. Pero itinulak lang ni Rico ang pinggan palayo at tumayo. Sabi ko, wag muna tayong mag-anak. Alam mo namang hirap pa tayo sa gastusin. Nilunok ni Alma ang sakit. Akala ko matutuwa ka. Tuwa? Gastos yan. Dagdag problema. Nagsimulang maglakad-lakad si Rico, hawak ang bewang. Sigurado ka bang akin yan? Parang nabiyak ang puso niya. Anong ibig mong sabihin? Malamang sa'yo to. Sa tingin mo, may iba pa ba akong lalaki? Wala. Kalimutan mo na. Pero hindi ito naupo. Hindi rin ginalaw ang pagkain. Hindi pa nga ako handa, tapos ganyan kakabilis. Hindi ko to plinano ng mag-isa. Nasasaktang sabi ni Alma. Mag-asawa na tayo, kaya dapat asahan mo ng bumuo ng pamilya. Lumipas ang mga linggo, mas sumakit ang katawan niya. Patuloy pa rin siyang naglilinis, nagluluto, lumuluhod sa sahig para maglinis. Makalat na tao si Rico, pero ayaw nitong darating na sobrang kalat. Halos hindi na siya kinakausap ni Rico, maliban na lang kapag nagugutom ito o may reklamo. Isang gabi, napakatagal niyang nakatayo sa pagluluto ng paborito nitong adobo. Ano ba naman to? Ang alat? Baka sumobra? Sorry. Wala kang silbi. Tumayo si Rico at siniko ang plato. Kumalat ang sarsa at tumalsik sa braso ni Alma. Tamad ka na nga. Lasang basura pang luto mo. Huminga ng malalim si Alma. Ipagluluto kita ulit. Sandali lang. Lumapit si Rico at umatras si Alma. Sa pag-atras niyang yon, tumama ang balakang niya sa gilid ng mesa. Isang matalim na sakit ang kumalat sa kanyang puson. Parang bubog na biglang pumutok sa loob. Napahikbi siya at bumagsak ang mga tuhod. Alma! Napalakas ang boses ni Rico, ngunit huli na. May dugo na sa sahig at ang kanyang mga hita. Namalayan niya na lang na nasa ospital siya at sinabi ng doktor na nakunan siya. Wala siyang ibang ginawa noon kundi ang umiyak. Sobrang stress siya kay Rico. Gusto niya itong sisihin pero bakas din naman ang guilt sa mukha nito. Nagpatuloy ang pagsasama nila ng kanyang asawa. Mas madalas na silang mag-away kahit sa maliliit na bagay. Lumalaban na rin siya sa pagsagot dito. Pinagtsatsagaan niya sa Rico dahil mahal niya ito. Naniniwala siyang magbabago pa rin ito, pero isang kasalanan pa ang hindi na talaga kinaya ni Alma. Isang gabi, hindi dapat maaga si Alma umuwi, pero mas maaga nagsara ang pinagtatrabahuhan niya. Kailangan niya kasi magtrabaho dahil nawalan ng trabaho si Rico. Huminto pa nga siya sa palengke para bumili ng paborito ng asawa niya. Nang makauwi, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at inaangkla ang dalang grocery bag sa balakang. Masyadong tahimik ang bahay. Walang audio sa TV, walang kalansing ng mga gamit. Tanging banayad at paulit-ulit na pag-ungol mula sa kwarto nilang mag-asawa at pagtunog ng kanilang kama ang naririnig. Nabitiwan ni Alma ang kanyang mga dala. Sumugod agad siya sa kwarto. At doon, si Rico at isang babaeng hindi niya kilala.
Parehong hubad ang dalawa sa ibabaw ng kama. Nagulat ang babae at tinangkang kuhanin ng kumot. Alma, Bulalas ni Rico. Anong kababuyan to, Rico? Nag-aalab ang galit sa kanyang dibdib. Sa kama natin? Sa bahay pa natin? Napangisi ang babae na tila may kapalaluan. Sino to? Asawa mo? Hindi na nag-isip si Alma. Dumiretso siya at hinila ang buhok ng babae. Walang hiya kang babae ka? Sumigaw si Alma at kinakalmot ito ng matindi. Dito mo pa talaga dinalang kalandian mo? Aray, bitiwan mo ako! Sigaw ng babae at lumaban din sa kanya. Sira ulo ka? Sawa ng asawa mo sa'yo. Tuyot ka na. Hindi ka na masarap. Hinila siya ni Rico palayo. tama na! Ano ka ba? Lumingon si Alma at sinampal ng malakas ang kanyang asawa. Lumihis ang ulo ni Rico sa gilid dahil sa lakas ng impact. Wala ka nang trabaho. Nang babae ka pa? Sumbat ni Alma rito. Tumigil ka nga. Ginulo mo kami. Sigaw ni Rico na parang hindi siya asawa. Ikaw ang nauna. Lagi kang reklamo ng reklamo. Wala kang ginawa kundi sermon na nakuha at sisihin kung bakit ka nakunan. Umalis ka na lang. Palagi ka namang nagbabanta na hihiwalayan ako. Ituloy mo na. Sawang-sawa na rin naman ako sa'yo. Tinitigan niya ito ng matagal. Nasusuklam na siya kay Rico. Hindi niya alam kung bakit pinatulan niya pa ito at pinilit pang magtiis. Akala mo ba takot ako? Akala mo ba kailangan kita para mabuhay? Malakas niya itong itinulak. Pinunasan niyang luha at pinilit na inayos ang sarili. Makinig ka, Rico. Dinuro ni Alma ang pagmumukha nito. Tapos na ako. Tapos na ako sa'yo. Kung nagsasawa ka sa akin, mas nakakasawa ka. Nakakasuka pa ang ugali mo. Hindi na ako babalik kahit anong iyak mo, kahit magkasakit ka, kahit uurin ka pa. Wala akong pakialam. Tapos na tayo. Bago umalis, lumingon si Alma sa babae ng asawa niyang walang hiya. Kung sa'yo siya mapunta, good luck. Wala kang aasahang respeto dyan. Kasi kung asawa niyang buntis, ganito niya ituring. Ikaw pa kaya? Pagkatapos ng pangyayaring yon, tuluyan na silang naghiwalay ni Rico. Nakitira na muna siya sa kanyang ate Liza. Nagpatuloy siya sa buhay pero hindi niya na alam kung para saan pa siya nabubuhay. Hanggang isang biyaya ang ibinigay sa kanya ng Diyos. Ano ba yan? Ang lakas ng ulan. Mabilis na sumilong si Alma sa malapit na simbahan. Habang hinihintay na tumila ang ulan, kumunot ang noo niya. May naririnig siyang iyak ng bata. Kaya sinundan niya yon. Napasinghap siya nang makita ang isang baby sa isang basket. Sinong nag-iwan sa'yo rito? Kinarga niya ang bata at marahang hinele. Kawawa ka naman. Lumingon siya sa paligid pero wala siyang ibang taong nakita. Muling pinagmasdan ni Alma ang bata. Parang hinaplos ang kanyang puso. Kung hindi siya nakunan, baka naranasan niya rin na kargahin ang kanyang sariling anak. Ano yan? Tanong ng kanyang kapatid na si Liza nang makauwi siya. Iniwan sa simbahan? Sagot ni Alma. Umiiyak siya. Umawang ang bibig ni Liza. Dapat dalhin mo yan sa barangay. Mahinang tumango si Alma, ngunit lalong humigpit ang yakap niya sa sanggol. Oo naman. Ngunit kahit sinabi niya yon, alam niyang hindi niya kayang gawin. Hindi niya kayang iwan. Alma, nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi ka nga makakain ng maayos, mag-aampun ka pa? Bulalas ni Liza nang makitang mukhang hindi niya kayang bitiwan ng bata. Alam ko naman ate, bulong ni Alma habang hiniheli ang sanggol. Pero tingnan mo siya ate Liza, ang liit-liit niya at hinawakan niyang daliri ko. Parang kilala niya ako. Napakamot ito sa ulo. Hindi ikaw ang nanay niyan. Oh, nasan bang nanay niya? Pinabayaan siya kaya ako na lang ang nanay niya. Ate, pagkatapos akong lokohin ng asawa ko at makunan ng anak, biglang dumating tong bata na to. Ate, baka para sa akin talaga siya. Baka binigay siya ng Diyos para maibsan lahat ng kalungkutan ko. Malumanay na sabi ni Alma. At simula ng gabing yon, naging ina si Alma. Pinangalanan niya ang sanggol na Clarice. Pinalaki niya ito na parang isang tunay na anak. Ito ang nagsilbing kulay sa buhay ni Alma. At habang lumilipas ang mga taon, mahirap man pero kinakaya niya dahil natutunan niyang mahalin si Clarice. Ay nako, 4:00 na pala. Bulalas ni Alma at nagmamadaling bumangon. Hindi pa man tumitilak ang manok ay bumukas na ang mga mata ni Alma.
Kailangan niya pang magluto ng mga kakanin na ibebenta niya sa susunod na araw. "Alma, kape?" sabi ng kanyang ate. Lumingon si Alma. "Ang aga mo naman nagising." Nagtimpla ng kape ang kanyang kapatid na palagi nalang bugnutin. "Hindi ako makatulog. May nagbe-video okay pa dyan sa kabila. Anong oras na? Sarap kalampagin ang pinto kahapon." Tumawa sila ng mahina. Umismit si Liza. Nanonood habang tinatapos ni Alma ang huling balot ng suman. "Araw-araw mo to ginagawa. Hindi ka ba napapagod? Dapat nagpapahinga ka na. May pera ka pa naman." "Hindi pwede. Nag-iipon ako para sa balik class ni Clarice," saad ni Alma. Napailing ang kanyang kapatid. "Ano ba naman kasi yung balik na yan? Pwede namang magsimpleng aral na lang sa eskwelahan. Yang pangarap ni Clarice, pang mayaman yan. Alam naman niyang mahirap lang tayo." Napabuntong hininga si Alma. "Ate naman, wag mong sabihin yan. Baka marinig ng anak ko. Ayokong isipin niya yan at panghinaan siya ng loob. Bata pa lang nakikita kong gustong-gusto niya na talagang ballet. Kaya pinilit ko talaga. Siya lang naman ang gagastusan ko kaya walang problema sa akin. Gusto kong mangarap siya ng maayos. May malinis na sapatos, sumasayaw sa entablado. Hindi lang sa Barangay Plaza dyan. Malaki ang pangarap ni Clarice at alam ko yon dahil ako ang nanay niya." Maya-maya'y nagising na ang kanyang anak. "Good morning po, Mama." Napangiti naman si Alma. "Good morning, anak. Kumain ka ng almusal mo. Papasok ka pa sa school. Sabay na tayong lumabas. Pupunta na rin naman ako sa palengke. Dediretso ka na ba mamaya sa balik class mo?" Tumango naman si Clarice. "Wag mo na po akong sunduin, Ma. Ginagabi ka po. Sasabay na lang po ako kay Maureen. Sinusundo naman po siya ng mama niya at may sasakyan po sila. Pagod na po kayo sa palengke at pagluluto, kaya ipahinga mo na lang po kayo susunduin ako." Bahagya siyang napangiti. Masaya siyang nag-aalala si Clarice sa kanya. Kahit na hindi niya ito tunay na anak, ramdam na ramdam niya ang pagmamahal nito. Pagsapit ng 5:00, nakaalis na si Alma. May bitbit na 2 tray ng mainit pang suman. Tinulungan naman siya ni Clarice at dumaan ito sa palengke bago pumasok sa school. "Ingat ka ha," bili ni Alma sa anak. Tumango naman si Clarice habang kumukuha ng mga suman na babaunin nito at ibebenta sa school. "Opo, mag-iingat po ako. Babay na po. I love you, Ma." Umalpas ang tawa ni Alma. "I love you din. Umalis ka na't baka malate ka pa." Palaging nauubos ang mga paninda niya sa awa ng Diyos. Mayroon na rin naman kasi siyang pinagsusuplayan ng mga paninda niya. Isang hapon, halos maubos na ni Alma ang kanyang mga panindang kakanin. 3 piraso na lang ang natira sa tray. Maingat niyang binalot at inilagay sa plastik. Almusal na lang nila yun ni Clarice bukas. Pinunasan niyang pawis sa noo gamit ang laylayan ng kupas na blusa at pumasok sa sala. Nagsisilbing kainan nila at madalas ay isang pansamantalang dance studio ni Clarice. Nakatayo si Clarice sa harap ng malaking salamin na nakapako sa semento ng dingding. Tahimik na sumandal si Alma sa pintuan. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak na sumayaw. "Ipasok mo ang tiyan mo," malumanay niyang sabi. "Nakaipit na po, Ma," sagot ni Clarice na hindi man lang natinag. Ngumiti si Alma. "Baka si aircon yan sa eskwelahan nyo, pinapalaki ang tiyan mo kaya mukha ka lang busog." "Man naman," daing ni Clarice. "Masarap po kasi kayong magluto, yan tuloy tumataba na po ako." Mahinang tumawa si Alma. "Sige na, tahimik na ako." Pinagmasdan ni Alma ang bawat guhit ng galaw ng anak. Para bang itinatatak sa kanyang alaala. May kung anong sagrado sa pagsayaw ni Clarice na hindi niya matigil ang panonood. "Pwede po bang wag na akong tumulong maghugas ng pinggan mamaya, Ma?" tanong ni Clarice habang umiikot. "Uulitin ko lang po ulit yung solo ko." "Oo naman," tugon ni Alma. "Mag-practice ka hanggat gusto mo. Ako nang bahala sa lahat." Hindi tumigil si Clarice sa pagsasayaw. "Sabi po ng teacher ko, gumaganda na raw ang galaw ko. Pwede raw po akong mapili sa regional competition sa susunod na buwan. Sabi pa niya, may nararamdaman daw siya sa sayaw ko. Hindi lang basta hakbang." Tiningnan ni Alma ang kanyang anak, ang batang minsan natagpuan niya sa harap ng simbahan, balot ng maruming kumot. "Sa tingin mo po ba, magiging kasing galing po ako ni Veronica de Rivera?" tanong ni Clarice at biglang huminto sa gitna ng pag-ikot. Saglit na natahimik si Alma pero sumagot din naman. "Hindi mo kailangang maging ibang tao. Ikaw si Clarice at gagawa ka ng sarili mong pangalan. Magaling kakayaan ako." Napangiti naman ito.
Pero siya po ang inspirasyon ko, ma. Dahil po sa kanya, kaya ko po gustong sumayaw. Pero syempre, ikaw po ang unang naging inspirasyon ko. Second lang siya kasi marami po siyang alam sa pagiging ballet dancer. Dahan-dahang tumango si Alma. Hayaan mong maging inspirasyon siya pero huwag mong kalilimutan kung sino ka. Ngumiti si Clarice at nagpatuloy sa pagsasayaw. Umupo si Alma sa gilid ng nag-iisang sofa at doon na muna nagpahinga. Pero alam niya kung anong pagsusumikap. Alam niyang pangarap kapag naroon yon sa katawan ng isang tao. At sa katawan ni Clarice, may pangarap na malinaw na nakikita si Alma. Alam mo ba, ma? Ani Clarice habang kumakain siya ng hapunan at patuloy lang ito sa pag-iensayo. Si Veronica de Rivera, nakakagawa po ng 32 routine ng sunod-sunod. Napatingin si Alma. Marami ba yon? Grabe, ma, opo, halos imposible na yon. Kahit ibang professional, hindi kaya ng higit sa 20. Inabot ni Clarice ang ibang kanin sa kanya. Napanood ko po siya sa video habang sumasayaw ng Swan Lake sa Vienna. Parang lumilipad kapag sumasayaw. Ganun po sana ang gusto kong ma-achieve. Gusto ko po ng sarili kong steps. Pero syempre, kukuha rin po ako ng inspirasyon sa magaling talaga. Tugon ni Alma habang kumakain. Hindi niya talaga naiintindihan ng ballet. Pero alam niyang mahalaga to kay Clarice, kaya nakikinig lang si Alma. At ma, alam mo bang nag-training siya sa Russia? Umupo si Clarice sa sahig at nagsimulang magsuot ng sapatos. Sa mga totoong Russian po na coach, siya ang pinakabatang prima ballerina sa buong Asia. Akala ng lahat tuloy-tuloy ng pagsayaw niya pero bigla na lang siyang nawala. Kumunot ang noon ni Alma at napatingin sa kanyang anak. Nawala? Na-injury po, malubha raw. Yung iba sabi na dulas po siya sa ensayo. Yung iba naman nasangkot daw po sa aksidente sa sasakyan. Tumayo si Clarice pagkatapos ibinuhol ang laso ng sapatos nito. Wala po nakakaalam talaga, pero mula nun hindi na po siya sumayaw, hindi na lumabas, hindi na po nagpakita sa entablado. At gusto mo siya dahil mahusay siyang sumayaw? Tanong ni Alma sa kanyang anak. Tumango naman agad ang dalaga. Sumasayaw siya na parang may apoy po sa kaluluwa niya. At hindi rin po siya mayaman. Lumaki po siya sa boarding school at puro scholarship lang. Pinaghirapan niya po lahat. Kaya parang nakaka-relate po ako sa kanya. Kahit mahirap siya, nilabanan niya pa rin po ang pagiging ballet dancer. Napangiti si Alma. Ilalaban niya rin ang pangarap ni Clarice. Gusto niyang makita ang anak niyang makilala sa larangang pinapasok nito. Kahit na mapagod siya ng sobra sa pagluluto at pagbebenta ng mga kakanin, kahit pa magkandakuba siya sa pagtanggap ng mga labada tuwing Sabado at Linggo, kahit pa wala na siyang oras magpahinga, kakalinis niya sa isang parlor malapit sa kanila, ayos lang kay Alma. Ang mahalaga, masuportahan niya ang pangangailangan ni Clarice. Kahit naman kasi may natatanggap itong pera kapag nananalo, malaki pa rin talaga ang gastos kapag nakikipag-compete. Lalo na't hindi pa naman bigatin si Clarice. Alam mo ma, kapag naging sikat na ballet dancer ako at nagkaroon ng mga world tour, ibibili kita ng mga lupa, mga bahay, mga magagandang gamit at kahit anong gusto mo. Nakangiting sabi ni Clarice sa kanya. Mahina siyang tumawa. Talaga? Gagawin mo yon? Anak, hindi naman kailangan. Hindi, kailangan mo po yon. Marami ka pong ginagawa para sa akin. Kahit kailan, hindi niyo po ako tinutulan sa pangarap ko. Kahit na minsan ay kinokontra po ni Tita Lisa ang mga inuungot ko, binibigay niyo pa rin po. Gagawin ko po yun balang araw kasi mahal po kita. Saka thank you po sa pagmamahal, ma. Kasi kahit ampun mo po ako, never niyo pong ipinaramdam sa akin na ampun ako. I love you po, mama. Lumapit si Clarice at niyakap siya ng mahigpit. Mahina na lang siyang tumawa. Napupuno ng labis na kagalakan si Alma nang dahil kay Clarice. Masaya siya kapag napapasaya niya ang taong itinuring niyang tunay na anak. Isang araw, kauuwi pa lang ni Alma mula sa paghahatid ng mga kakanin sa sari-sari store na isang kliyente niya. Basa ang kanyang tsinelas sa ulan at malamig ang kanyang balikat sa lumang balabal. Wala pa siyang pagkakataong umupo nang biglang sumugod si Clarice sa kanyang mga bisig. Ma, natanggap ako! Masayang sabi ng anak niya. Napakurap si Alma. Natanggap saan? Nanginginig ang kamay ni Clarice habang iniabot ang letter. Sa competition po, ma. Luzon Rising Stars. Ako pong pinili nila. Kinuha ni Alma ang sobre.
Binasa niya ang unang linya ng malakas habang nanginginig ang boses. Kami ay nagagalak na ipabatid sa inyo. Tumingin siya sa dalaga. Anak, totoo ba to? Tumango si Clarice habang nangingilid ang luha. Napanood po nila yung solo ko sa recital. Si Miss Pilar ang nagpadala. Hindi ko nga po alam pinili nila ako. Ako po. Kumirot ang dibdib ni Alma habang pinipigil ang luha. Anak, nagyakapan silang mag-ina. Hindi napigilang humikbi ni Clarice sa kanyang balikat. Ngunit nang humupang tuwa at bumalik sa realidad, tahimik na binasa ni Alma ang natitirang bahagi ng letter. Isang mahabang listahan ng mga kailangang isumite. Dapat ipatahi ang costume, bulong ni Alma. Audition video, registration fee, pamasahe at sapatos na ballet. Kinagat ni Clarice ang labi. Gusto po nila ng kapizyo, ma. Yun daw po ang gamit, since parang for endorsement din daw po ang contest. Yung luma ko, maingay na rin po kapag umiikot ako. Pinilit ngumiti ni Alma kahit mahigpit ang pagkakahawak sa letter. Kailan ng deadline? Next month na po, ma. Kailangan nang maisumiti ang video at yung form. Tahimik na tumango si Alma at nagkakalkula na sa isipan. Baka bumalik siya sa pananahi. Maghahanap siya ng pwedeng mapagtahian. Kakabayad lang niya ng huling hulog sa matrikula ni Clarice pero kakayanin niya iyon. Kinabukasan, nakatayo na si Alma sa harap ng sanglaan. Hawak ang singsing pangkasal na binalot niya pa sa panyo. Wala na naman siyang pakialam doon. Hiwalay na naman sila ng manloloko niyang asawa. Hindi gaano ang value nito, sabi ng lalaki sa kanya. 3,000, pinakamataas na. Nag-alinlangan si Alma. Kulang pa yon. Meron pa po ako nito. Sabay abot ng isang lumang bracelet na galing pa sa kanyang sahod noong dalaga pa. Tunay na gold yan. Antigo rin. Sige, 5,000 lahat. Kulang pa rin pero kaya niya yung punuin sa kanyang pagtatrabaho. Sa costume naman, pagtutulungan na lang nila ni Clarice na gawin iyon. Kahit nung bata pa, si Almang gumagawa ng mga costume ng anak niya para makatipid. Hindi siya mahilig manahe, pero pinag-aralan niya para kay Clarice at para dagdag kita na rin. Ma, dito ginaganap ang pambansang gala ng ballet. Bulong ni Clarice, namamangha at paikot-ikot ang tingin na para bang hindi nito alam kung saan dapat tumingin muna. Sa tingin mo po kaya sumayaw na siya rito? Ngumiti si Alma ng marahan. Sino naman anak? Si Veronica de Rivera po, sagot ni Clarice. Sumayaw po siya ng Giselle dito noong 2007. Napanood ko po yung clip online. Mga 100 beses na po yata. Yun nga rin po ang sasayawin ko ngayon. Pagpasok nila sa main hall, dinala ni Alma si Clarice sa registration table. Ibinigay ng usher ang contestant's badge at program sheet. Ma, tingnan mo po, sabi pa ni Clarice at itinuro ang panel ng mga hurado sa likod ng program. Napakunot ang noo ni Alma. Pagkatapos ay nanlaki ang mga mata. Veronica de Rivera, guest judge, former principal dancer, Philippine National Ballet. Basa ni Clarice doon. Mama, nandito po ang idol ko. Mapapanood niyo po ako mismo. Malakas ang kabog ng dibdib ni Alma at hindi niya alam kung bakit. Mapapanood ka niya. Makikita ka ng idol mo. Naghiwalay sila sa bungad ng dressing rooms. Inakay si Clarice papasok habang si Alma ay pumwesto na kung saan uupo ang audience. Habang katabi ang ibang mga magulang ng kasali, napatingin siya sa mga damit ng mga ito. Halatang mga mayayaman, may kaya at magaganda ang suot. Samantalang si Alma, simpleng lumang dress lang at flat na sandals. Medyo itinago niya rin ang bag dahil bili niya lang yun sa tiyangge. Halos hindi na siya bumibili para sa sarili. Lahat ng pera, inilalaan niya para kay Clarice. Wala namang kaso sa kanya, masaya siyang napapasaya ang kanyang anak. Maya-maya'y nagsimula ng program. Siguro ay nakapag-ayos na rin si Clarice. Hindi siya nag-aalala dahil marunong naman mag-ayos ang kanyang anak. Wala silang pera at palaging independent kumilos, kaya nag-aaral din ang anak niya ng mga bagay na kailangan pa nito sa pagsasayaw. Isa-isa nang ipinakilala ang mga hurado. At ngayon, ang ating panauhing hurado, sabi ng MC na may halong paggalang sa tinig. Ang ipinagmamalaki ng Philippine Ballet, Miss Veronica de Rivera. May mga bahagyang hiyaw at bulungan sa audience.
Yumuko si Alma pasulong habang tinututukan ng spotlight ang isang matangkad, eleganteng babae na marahang maglakad patungo sa mesa ng mga hurado. Mahigpit ang ayos ng buhok, tuwid ang tindig kahit may kapansin-pansing paika-ika ang kaliwa nitong paa. Sa likod ng kortina, kapit-kapit ni Clarice ang gilid at nanlalaki ang mga mata. Mahina na lang natawa si Alma sa reaksyon ng kanyang anak. Kinuha niyang kamera at tahimik itong kinuhanan. Ilang sandali pa, nagsimula na rin ang contest. Hanggang sa tinawag ng kanyang anak, siya ang may pinakamalakas na palakpak doon. Contestant number 17, Clarice de la Cruz. Anunsyo ng MC. Huminga ng malalim si Alma at inilabas ang kanyang kamera. Nagsimula ang sayaw ng dalaga, parang lumulutang ito sa entablado, puno ng biyaya at alab ang bawat galaw. Tumataas ang mga braso, kumikilos ang mga binti na tila may pakpak. Hanggang napatingin si Alma kay Veronica. Parang hindi ito kumukurap habang nakatingin sa anak niya. At sa kanya lang napagtanto, parang magkahawig sina Veronica at Clarice. Maya-mayang natapos na rin ang contest. Third place lang si Clarice pero masaya na ito sa nakuhang parangal. Mahalaga sa anak niyang manalo pero marunong pa rin itong tumanggap ng pagkatalo at sumubok ulit. Bukod doon, mukhang sa ibang bagay naman panalo ang dalaga. Mama, nakita mo po ba yon? Pinanood po ako ni Miss Veronica. Tuwang-tuwang kwento ng kanyang anak. Grabe po talaga. Hindi ko po inaasahan na makikita ko po ang hinahangaan ko dito. At judge pa. Kahit third place lang, masaya na po ako. At least, napansin niya po ako. Siyempre, may cash prize pa rin po at makakapag-compete pa rin sa next level. Nakangiti pa si Clarice at may ningning sa mata. Natatawa habang kausap ang ibang mga dancer. Pinilit na ngumiti ni Alma, itinulak pa ibaba ang bigat na bumabagabag sa kanya. Lalabas na ako anak, sa labas lang ako maghihintay. Saad ni Alma. Tumango naman si Clarice. Okay po, susunod po ako, magbibihis lang. Pumunta na muna si Alma sa labas, dalang ibang gamit ni Clarice. Pagkatapos, may narinig siyang mga yabag ng takong. Hindi na kailangang lumingon ni Alma para malaman kung sino iyon. Nararamdaman niya ng presensya nito bago pa man niya ito nakita. Si Veronica de Rivera iyon. Kaya pala, pamilyar ka at si Clarice, sabi ni Veronica at mataman siyang tiningnan. Kumunot ang noon ni Alma. Isa ka sa mga hurado, hindi ba? Salamat sa pagmarka sa anak ko. Walang mabasa sa titig ni Veronica hanggang nagsalita itong muli. At ikaw ang babaeng nagpalaki sa anak ko. Parang sampal ang bagsak ng mga salitang yon. Napakurap si Alma. Hindi tiyak kung tamang narinig niya. Ano? Lumapit pa si Veronica sa kanya. Clarice, yun ang pangalan niya. Hindi ba? Yun ang binigay mo. Nangatal ang mga labi ni Alma, ngunit wala siyang masabi. Parang may rumaragasa sa kanyang pandinig. Anong sinasabi mo? Hindi kita kilala. Anak ko si Clarice. Alam mo sa sarili mong hindi mo siya anak. Ipinanganak ko siya 16 years ago. Tuloy ni Veronica at ginigiit ang katotohanan na ngayon lang niya malalaman. Ayoko masira ang career ko. Patitigilin ako ng mga magulang ko sa balay kapag nalamang nagkaroon ako ng anak noon. Iniwan ko siya sa harap ng simbahan. Ikaw ang nakita kong kumuha sa kanya. Naaalala kita. Hindi makapaniwala si Alma sa kanyang mga naririnig. At iniisip mong may karapatan ka na ngayon? Ano naman, iniwan mong anak mo tapos ngayon uungot ka sa akin at ikiklaim mo na anak mo si Clarice? Parang tuta na pinabayaan mong anak mo. Tapos ngayon binubuhay at minamahal ko, gusto mong angkinin? Niluwal mo lang pero hindi ka naging ina. Bakas ang inis sa mukha ni Veronica. Kamukha ko siya nung kaedad niya ako. Unang kita ko pa lang sa kanya sa stage, ramdam ko agad. At nang makita kita, naalala ko, ikaw ang babaeng nasa simbahan nung gabing iniwan ko ang anak ko. Tinutok ni Alma ang tingin kay Veronica at may sumisibol na tapang sa kanyang dibdib. Binigay ko ang lahat. Hindi man salapi, hindi man studio o katanyagan, pero binigay ko ang sarili kong buhay. Maalagaan lang ng maayos si Clarice. Alam niya bang ampun siya? Deserve niyang makilala ako. Kumislap ang mga mata ni Veronica sa luha. Makasarili ka. Napaatras si Alma. Anong sabi mo? Nandito na ako. Maalagaan ko na siya. Mas kaya kong iparanas ang mas magandang buhay kay Clarice. Pinalaki mo siya sa kahirapan. If I know, pinagsuot mo siya ng mga sapatos na may butas, pinasayaw sa masisikip na silid.
Pinipigilan mong pag-angat niya dahil mahirap kayo. Karapat dapat siya sa higit pa. Naninigas ang boses ni Alma. Gusto mo lang siya ngayon dahil nakita mo nang sumasayaw mo. Gusto mo lang siya ngayon dahil nakita mo siyang sumasayaw katulad mo nun. Bakit ngayon lang? Kung mahal mo ang anak mo, bata pa lang, sana binalikan mo na. Pero bakit ngayon lang kung kailan nakita mo siya rito? Dalaga na siya. Tapos ngayon ka magkukumahog na... Dalaga na siya. Tapos ngayon ka magkukumahog na magpakilala sa kanya? Ano ka? Sinuswerte? Ikaw ang umalis sa buhay niya. Iniwan mo siyang umiiyak sa dilim. Ako ang bumuhay sa kanya. Ako ang nagbantay sa kanya sa bawat lagnat. Ako ang nagbigay kahit ako ang magutom. Ngayon? Ngayong nakikita mong may potential si Clarice na maging isang katulad mo, babalik ka? Akala mo ba sapat ng pagmamahal mo? Matalas ang tono ni Veronica. Akala mo ba mapapasayaw siya sa Paris gamit yung resources lang na meron ka? Hahayaan mo akong makilala ni Clarice at maging mommy niya. Isang tawag lang at mabibigyan ko siya ng kinabukasang nararapat sa kanya. Magaling si Clarice, pero baka sa kung sino-sino mo lang pinaturo kaya ganyan. Masakit sa dibdib ni Alma ang marinig yun, pero hindi siya natinag. Hindi siya makapaniwala na kaharap niya na ang tunay na ina ni Clarice. Hindi ako narito para makipagtalo, ani Veronica at bahagyang lumambot ang boses. Gusto kong tumulong, gusto kong maging bahagi ng buhay ng anak ko. Gusto mo man o hindi, anak ko siya. Nanginginig ang mga labi ni Alma. Anak ko rin siya. Ako ang nagmahal at nag-aruga sa kanya ng ilang taon. Maya-maya narinig nila ang pagsinghap ni Clarice. Sabay silang napalingon ni Veronica. Nanlaki ang mga mata ni Alma. Clarice? Hindi gumalaw si Clarice. Nanginginig ang mga kamay nito. Nakabuka ang bibig pero walang lumabas na tinig. Maya-maya tumingin ito kay Veronica. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang... Tumango si Veronica. Ako ang iyong totoong ina. Tumingin si Clarice sa kanya. Nakikita niyang gulat, sakit at pagkabigla sa mga mata nito. Alam ng anak niyang ampon niya lang ito pero alam niyang malaking bagay pa rin yun para kay Clarice. Hindi ko maintindihan, bulong ng dalaga. Talaga bang ikaw ang totoo kong ina? Sa lahat ng tao, bakit ikaw? Bakit ngayon lang? Nag-alinlangan si Veronica pero sumagot pa rin naman ito. Dahil nang mapanood kitang sumayaw, alam ko na, masyado akong bata doon at takot. Ang manager ko nag-ayos ng lahat, pero nang makita kitang sumayaw, parang isang bahagi ko ang nasa entablado. Bakit hindi mo ako binalikan? Tanong ni Clarice dito. Kailangan ko ng panahon. Palihim kitang isinilang. Patuloy ni Veronica. Nasa rurok pa ako ng career ko dati. Sinabihan akong sisirain ng isang anak ang lahat na may tungkulin ako sa stage. Na pwede pa akong bumuo ng pamilya sa ibang panahon. Mahalaga raw ang katawan ko. Hindi ko raw pagmamay-ari ang oras ko. Nakinig lang si Alma. Hinahayaang makipag-usap si Clarice sa sarili nitong ina kahit masakit. Hindi niya pipigilan ang dalaga, pero hindi niya itatangging nasasaktan, naiinggit at marami siyang pangamba. At naniwala ka sa kanila? Tanong ni Clarice. Hindi ako lumaban ng sapat, pag-amin ni Veronica. Natakot ako. Pinirmahan ko ang mga papeles, kaya iniwan kita sa harap ng simbahan. Napakagatlabi si Clarice. Iniwan mo ako? Napasinghap si Veronica. Oo, at bawat araw mula noon, iniisip kita. Huminga ng malalim si Clarice at hinawakan ang braso ni Alma. Masaya po ako kay Mama. Siya po ang nag-alaga at nagmahal sa akin, pero minsan palagi kong iniisip na malaman kung sino ang pinagmulan ko, anong dugo ang dumadaloy sa akin. Napapikit si Alma, nangingilid ang kanyang mga luha. Alam niya naman yon kahit hindi sabihin ni Clarice, batid ni Alma na may pakiramdam pa rin dito na parang kulang kahit halos ibinigay niya ng lahat ng mayroon siya. Humarap muli si Clarice kay Veronica. At ngayong alam ko na po, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Dahan-dahang tumango si Veronica. Hindi ko inaasahang patatawarin mo ako agad o tatanggapin mo ako, pero umaasa pa rin ako na kikilalanin mo rin ako bilang mommy mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo mismo, karapatan mo to. Gusto po kitang makilala, sabi ni Clarice.
Hindi dahil sikat ka, hindi dahil sa bali, kundi dahil bahagi ka po ng pagkatao ko. Inaamin ni Alma na nasasaktan siya sa mga narinig mula kay Clarice. Gayunpaman, hindi niya pipigilan ang kanyang anak. May karapatan itong malaman kung sino ang totoong ina. Bukod doon, pinalaki niya si Clarice na hindi mapagtanim ng galit. Kaya siguro ganoon na lang ito kay Veronica. Bukod sa iniidolo nito sa larangan ng pagsasayaw ang sariling ina. At ang pagdating ni Veronica de Rivera sa buhay nila ni Clarice, hindi na maaawat pa ni Alma. Pinunasan ni Alma ang kanyang mga kamay sa gilid ng kupas na duster at pilit na itinatago ang kaba. Napatitig siya sa babaeng nakaupo sa kanilang lumang sofa. Ang babaeng ang presensya ay parang pabango na hindi maalis-alis sa maliit nilang tahanan. Hindi bagay si Veronica de Rivera sa ganoong lugar. Hindi makaupo si Alma. May hawak siyang 2 tasa ng maligamgam na instant coffee at iniabot ang isa kay Veronica. Maingat na iniwasang matingnan ito sa mga mata. Ayaw niyang makita roon ang mga mata ni Clarice. Salamat. Mahinahon sabi ni Veronica, sabay tanggap ng tasa at bahagyang tumango. Umupo si Alma, matigas ang likod at nangangatog pa rin ang mga kamay. Nasa kwarto si Clarice, nagpapalit ng damit. Kaunti lang ang sinabi ng anak niya matapos dumating si Veronica. Tatapatin na kita, Alma. Wika ni Veronica, habang iniikot ang kutsara sa kape kahit wala namang dapat haluin. May kakaibang potential si Clarice at ngayong nakita ko na siyang sumayaw, higit pa sa 1 beses, gusto kong tulungan siya. Naninikip ang dibdib ni Alma. Gusto mo siyang tulungan? Oo. Naayos naman ang pagtuturo sa kanya ng coach niya ngayon, nasabi pa ni Alma. Pwede pa siyang maging higit doon. Marami pang pwedeng matutunan si Clarice sa ibang coach, pati na rin sa akin. Malumanay ang tinig ni Veronica. May potential siya para sa mga audition, scholarship, kumpanya, pati competition sa ibang bansa. Alam ko kung anong kailangan para marating ang mga stage na pinapangarap ni Clarice. Alam ko kung paano siya makakarating doon. Tiningnan ni Alma ang kanyang mga magagaspang na kamay. At magkano ang kapalit niyan? Luminaw ang boses ni Veronica. Wala. Gusto ko siyang turuan. Ako mismo. Walang bayad. Walang kondisyon. Hindi ko siya hihilinging tumira sa akin kung yun ang inaalala mo. Napatingin si Alma. Magbibigay ka ng private lessons dito? Kung gusto niya, o sa studio na nirenta ko malapit lang dito, pwedeng ayusin. Kumalabog ang pinto ng silid nang lumabas si Clarice. Nakapambahay na ito na plain t-shirt at shorts pero kita pa rin ni Alma ang pagbabago sa tindig ng anak. Totoo po ba? Tanong ni Clarice. Tuturuan mo po ako? Tumango naman si Veronica. Oo, kung papayag ka. Pinanood ni Alma ang liwanag sa mga mata ni Clarice. Masyadong totoo, masyadong lantad. Nakita niya na yun noon nung unang magkaroon ng totoong ballet show si Clarice. Noong pumasa sa regional audition, yun ang liwanag na gusto niya palaging makita sa anak niya. Pero yun din ang liwanag na nakakasakit kay Alma ng sandaling iyon. Wala na siyang sinabing iba. Hindi niya ipinakita kung paanong tahimik na napunit ang puso niya sa gitna. Si Clarice ang naging pangarap niya. Pero ang pangarap ni Clarice, baka kailanganin na si Veronica ngayon. Tumayo si Alma at tumungo sa kusina para patayin ang takore. Nanginginig ulit ang kanyang mga kamay. At sa likod niya, narinig niyang mahinang tawa ni Veronica. Narinig si Clarice na nagtatanong kung kailan ang mga ito magsisimula. At sa pagkakataong yon, kahit siya ang nagpalaki, nagmahal at nag-aruga kay Clarice, tila kahit anong gawin niya, hindi niya maiintindihan ang mundo na gusto ng mga ito. Totoo po ba talaga? Kayo po mismo magte-train sa akin? Tanong ni Clarice kay Veronica. Parang batang nagtatanong kung posible ba talaga ang mahika. Tumawa si Veronica, banayad at elegante. Lahat ng sinabi ko, totoo Clarice. May kakaiba kang talent at magiging karangalan kung tulungan ka na hubugin yan. Pinagdikit ni Clarice ang mga palad at bahagyang tumalbog sa pagkakatayo. 1 kilos yon na labis na pamilyar kay Alma, na para bang humila ng alaala sa kanyang dibdib. Nakatayo si Alma sa lababo ng kusina, kunwaring hinuhugasan ang 1 tasang matagal ng malinis. Opo, sabi ni Clarice, halos hindi makahinga sa pananabik. Gusto ko po,
Paano ko po tatanggihan? Kayo po si Veronica de Rivera. Idol ko po kayo. Ngumiti si Veronica. Nanay mo rin ako. Pumikit si Alma. Sandali lang, sapat lang para ibaon ang kirot na tila pasa sa kanyang dibdib. Humarap si Clarice sa kanya, may bahid ng pag-aalala sa kabila ng kasiyahan. Mama, ayos lang po ba na magpaturo po ako kay Coach Veronica? Lumapit si Alma at hinaplos ang pisngi ng anak. Inayos niya ang buhok na mapalayo sa mukha nito. Ayos lang, Clarice. Pagsisinungaling niya. Pangarap mo yan. Nag-alinlangan si Alma. Tiningnan niya ang mukha ng anak na puno ng pag-asa, liwanag, pananabik. Paano niya pipigilan yon? Inilabas ni Veronica ang isang business card mula sa mamahaling bag at iniabot kay Clarice. Nandito ang number ko. Text mo lang ako. Ipapadala ko rin ang address ng studio. Tila ginto ang pagkakatanggap ni Clarice doon. Okay po. Ihahatid na kita, sabi ni Alma. Agad lumakad papunta sa pinto. Lumabas sila sa malinsangang dapit hapon. Tahimik ang kalsada maliban sa mahinang ugong ng mga dumadaang tricycle. Akin pa rin siya, mariin niyang sinabi. Tumango si Veronica. Hindi ko siya inaagaw, pero karapatan ko pa rin na mahalin at alagaan siya. Ako ang inang nagluwal sa kanya at may maibibigay na rin ako. Hindi na sumagot si Alma. Binuksan lang niya ang gate habang papalayo si Veronica patungo sa sasakyan nito. Nanatili si Alma sa pintuan. Pagbalik niya sa loob, nakita niyang nasa isang sulok na si Clarice, nag-iinat ng may tahimik na galak. Pagkatapos, bumalik siya sa lababo. Ibinabad muli ang kamay sa tubig na may bula. Masaya siyang mapapadali ang pag-abot ni Clarice sa mga pangarap nito. Pero hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan ng ganoon katindi. Mahal na mahal niya lang talaga si Clarice, kaya natatakot siyang maagaw ito ng totoong ina. Mabilis na pinanasan ni Alma ang luhang kanina pang gustong tumulo. Lumipas ang mga linggo, sa bahay ni Veronica na kumakain si Clarice, umuuwi na may dalang mamahaling mga sapatos at masiglang ikinakwento ang mga teknik na hindi maunawaan ni Alma. Laging may kwento tungkol doon si Clarice. Mas tahimik na ang bahay tuwing hapunan, mag-isang nakaupo si Alma sa hapag, kalhating puno ang plato ng adobo na ikalawang ulit niya ng pinainit. Hindi man lang niya nagalaw ang kutsara. Sa tapat niya, bakante na naman ang upuan na para kay Clarice. Wala pa ang ate niyang si Liza dahil lumuwas para mag-angkat ng mga produkto. Tiningnan niyang orasan, wala pa ang anak niya. Sinabi ni Clarice na malilate ito dahil inaya raw maghapunan ni Veronica. Gabi-gabi na lang magkasama ang mga ito pagkatapos ng training. Pinilit ni Alma na huwag palakihin yon. Maya-maya'y kumalabog ang pinto sa harap. Nandito na po ako! Sigaw ni Clarice. Napalingon si Alma pero hindi siya sumagot. Nag-iba ang hangin nang pumasok si Clarice, bit-bit ang isang mamahaling bag at amoy ng banyagang pabango. Sorry po ma, sabi ni Clarice. Nagpasta po kami kanina na maraming cheese. Yung totoong cheese, hindi yung nasa sachet lang ang gamit. Nagresto po kami. Payak ang ngiti ni Alma nang lumingon siya. Ayos lang. Nakakain ka ba ng marami? Sobra po. Tumawa si Clarice, sabay labas ng isang pares ng makintab at mapusyaw na pink na sapatos. Sabi niya po, malambot raw masyado yung gamit ko kaya itong binigay niya. Napatingin si Alma roon. Bibili sana ako ng bago para sa'yo sa susunod na buwan. Mahina niyang sabi habang ibinalik ang tingin sa pagkain. May ilang dagdag na order kasi ako sa kortina na ibili ka naman ng pala ni Veronica. Parang hindi siya narinig ni Clarice. Kinuwento niya po yung baby roll niya sa Giselle. Sabi niya pareho raw po kami ng arko ng paa. Tapos tinuruan niya po ako ng trick sa turns ko. Effective. Hindi po ako nayanig. Sinubukan ni Alma ng umiti, pero natigil lang yon sa kanyang mga labi. Mas lalong napangiti si Clarice. Binigyan niya rin po ako ng libro tungkol sa history ng ballet. Ang daming lumang larawan. Kasama siya doon. Ang bata niya pa po. Ang lakas mama. Gusto ko pong maging ganon. Tumango si Alma. Magiging ganon ka rin anak. Umupo si Clarice sa tapat niya. Ma, alam ko pong hindi mo masyado gets yung ballet, pero ngayon ko lang po naramdaman to, na parang may nakakakita talaga sa akin bilang dancer. Matagal ko nang nakikita ang dancer sa'yo, Clarice. Medyo may hinanakit sa boses ni Alma. Sana, naaalala mo pa.
Walang pakialam si Alma kung gaano kagaling na balerina si Veronica. Wala siyang pakialam kung hinahangaan ito ng anak niya. Pero hangad ni Alma na kahit nandoon na si Veronica, hindi siya makalimutan ng kanyang anak. Napatingala si Clarice at tila nagulat. Hindi ko po sinasadya. Ang ibig ko lang... Alam ko, putol ni Alma at pinilit ang isang ngiti. Mabuti yan, pinayagan kita kay Veronica dahil gusto kong matuto ka sa pinakamahusay. Yan naman talaga ang gusto mo noon pa. Lumambot ang ekspresyon ni Clarice. Ayos ka lang po ba, ma? Sorry po. Ayos lang ako, anak. Tumayo si Alma at inipon ng mga plato. May pagkain pa kung gusto mong kumain. Umiling si Clarice. Busog pa po ako. Tumango si Alma at dinala ang plato sa lababo. Sa likod niya, narinig niyang pakanta-kanta si Clarice ng isa sa mga klasikong piyesa na madalas nitong praktisin. Dahan-dahan namang naghugas ng pinggan si Alma, waring sinusubukang alisin ang kakaibang katahimikan na bumalot sa kanilang tahanan. Isang katahimikan na tila balot ng mga kwentong tila hindi na sa kanya. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ni Clarice sa kanyang silid, naupo si Alma sa gilid ng sariling kama at tumitig sa isang maliit na garapon sa bintana. Sa loob noon, may mga papel at mga bariyang pera na inipon para sa costume, sapatos at pangarap ng kanyang anak. Lahat ng ginagawa niya para lang palagi kay Clarice. Binuhat niya yon at inilingki sandali sa palad. Kung gaano kabilis na ibibigay ni Veronica ang lahat ng gusto ni Clarice, ganoon naman kahirap para sa kanya iyon. Pati ba naman damit, pinapalitan na? Basag ng kanyang ate Liza sa katahimikan. Hindi tumingin si Alma. Galing kay Veronica, gusto lang niyang mapabuti si Clarice. Hay, hindi ko talaga maintindihan. Tuloy ni Liza habang lumalapit. Ginising mo araw-araw, pinakain mo kahit wala ka nang makain. Pinag-aral mo, pinasok mo sa ballet class kahit mahal. Nilakad mo pa yung audition kahit may lagnat ka. Tapos ngayon parang ikaw pa ang bisita sa buhay niyang si Clarice. Tahimik si Alma at patuloy sa pagtatahi ng punit sa kuwelyo. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob yung ampun mo. Singhal ni Liza. Kung anak ko yan? Hindi mo siya anak, ate. Huwag mo nang problemahin. Malumanay ngunit mariing sagot ni Alma. Anak ko siya. Hinahayaan ko lang siya dun kay Veronica dahil pareho kami ng interes. Saka naniniwala ako na mas mahal pa rin ako ng anak ko kahit nakilala niya na ang totoo niyang ina. Umirap si Liza. Di ipaglaban mo. Bakit hinahayaan mong ganito? Naghahapunan sa bahay ng iba, suot-suot ang sapatos na hindi mo naman mabili. Mabait ka pero alam ko yung inggit mo, sagad na hanggang buto. Mahal na mahal mo yung si Clarice, imposibleng hindi ka magselo sa Veronica na yon. Binitiwan ni Alma ang damit. Gusto ko siyang magtagumpay. Hindi ba't yun ang gusto nating lahat para sa anak natin? Nandidilat ang mga mata ni Liza. Kahit masaktan ka? Kahit makalimutan ka? Hindi niya ako kinakalimutan. Sambit ni Alma, bagaman mapait pa rin ang mga salita niya. Tinutupad lang niyang pangarap niya at ang pangarap na yon may pangalan na ngayon. Si Veronica. Halos iluwa ni Liza ang pangalan. Yung nanay na iniwan siya. Tignan mo nga, iniwan ng nanay niya pero nang malamang idol niya at mayaman, hindi siya nagalit. Kung ako, iniwan sa harap ng simbahan na parang tuta, magagalit ako. Napakabait mo talaga, Alma. Masyado kang malambot. Kung ako yan, ipagdadamot ko si Clarice. Wala akong pakialam sa tunay na ina. Aba naman, ikaw ang namuhunan sa batang yan. Ate, hindi pa mumuhunan ng pagpapalaki ko kay Clarice. Ginawa ko yun kasi mahal ko siya. Hindi ako malambot. Matigas na sagot ni Alma. Sa wakas ay tumingin sa mga mata ng kapatid. Mas mahal ko lang siya kaysa sa sarili kong pride. Kinagabihan, nagluto pa rin siya ng ulam para sa kanilang dalawa ni Clarice. Kung hindi kainin pagdating, iinitin niya na lang bukas ng umaga. Kumukulo ng dahan-dahan ang tinola sa kalan, habang ang amoy ng luya at hilaw na papaya ay umaalingasaw sa hangin. Hinalo yun ni Alma at tumikim ng kaunti, saka inayos ang tamang alat. Mag-aalas 7 na, uuwi na si Clarice anumang sandali. Nang ilalapag na ni Alma ang mangkok ng sabaw sa mesa, narinig niyang bumukas ang pinto. Ma, nandito na po ako. Nasa kusina ako. Sigaw niya pilit ngumiti sa kabila ng pagod. Pumasok si Clarice,
Hinihingal, namumula ang pisngi mula sa lamig sa labas at magulo pa ang buhok. May suot itong bagong damit, mukhang mamahalin, mukhang hindi bagay sa pangit nilang bahay. May dala po ako, sabi ni Clarice habang inaalis ang sapatos sa isang box at isang kung anong gamit. Binigay ni Miss Veronica, pangmasahe daw po sa talampakan, ginamit din daw po niya ito noon. Hindi mo na po kailangang imasahe ang paa ko kapag masakit. Tumango si Alma. Mabuti naman. Tinuturuan niya din po ako mag-stretch ng maayos bago sumayaw. Hindi ko po alam na masyado palang masikip ang turnout ko hanggang sa ayusin niya. Ang laki po nang naitulong sa rehearsals kanina. Nakangiti at excited na sabi ni Clarice. Ayos yan, sabi ni Alma habang inaayos ang sandok sa tabi ng kaldero. Siguro gutom ka na. Umupo na si Clarice sa mesa at patuloy ang kwento. At sabi niya po, pwede ulit akong sumama sa studio sa linggo. Gusto niyang pagandahin pa yung sayaw ko bago ang showcase. Linggo? Napahinto si Alma. Doon tayo palaging nagsisimba, anak. Alam ko po, ma. Sagot ni Clarice at bahagyang napaurong. Pero baka pwede po akong mag-early mass. Tapos na po ako ng 10:00. Susunduin niya po ako. Nilunok na lang ni Alma ang sagot. Tahimik silang kumain pagkatapos nun. Kumalabit ng kutsara sa mangkok si Clarice bago muling nagsalita. At sabi ko po, gusto ko po yung hikaw niya kanina. Alam niyo po bang ginawa niya? Inalis niya po at binigay niya sa akin, mama. Basta na lang, grabe 'di ba? Pilit ngumiti si Alma. Mukhang mahal ka talaga niya. Huminga ng malalim si Clarice. Sabi niya po, parang matagal niya na akong kilala kahit wala po siyang chance na mapalaki ako. Parang siya daw yung nakatingin sa salamin, lalo na kapag sumasayaw po ako. Tumingin si Alma sa kanyang mangkok, hinalo ang kanin sa sabaw para hindi makatingin sa anak. Magkamukha ang mga ito, magkapareho rin ng hilig. Siya ang nagpalaki kay Clarice, pero nararamdaman niya na unti-unti na siyang nawawalan ng lugar doon. Pareho daw po kami ng ilong, patuloy ni Clarice sabay tawa. Pati si Coach Helen napansin. Hindi sumagot si Alma, kumirot ang ilong niya sa amoy ng paminta. Hinigpitan niyang hawak sa kutsara. Yun na lang ang gustong pagtuunan ng pansin ni Alma. Inubos ni Clarice ang sabaw saka huminga ng malalim. Isasama niya po ako sa fitting next week. Kaibigan daw po niya yung mananahi at sikat na designer din po. Siya na raw po ang bahala sa gastos at... Clarice, mahinahong putol ni Alma. Natapos mo ba yung labahin na iniwan ko kaninang umaga? Nakalimutan ko po. Pasensya na. Nagmamadali kasi ako kanina. Ayos lang. Sagot ni Alma habang nililigpit ang pinggan. Next time, sana maalala mo. Tumayo si Clarice para tumulong sa pagpupunas. Mahinang boses nito habang patuloy na nagkikwento tungkol sa solo performance na inaasam. Punong-puno ng sigla ang tinig nito, parang bagong mundong nabuo sa mga bagong pangalan at lugar. Sabi ni Mommy, dapat daw po mag-journal ako ng mga sayaw. Napatigil si Clarice, hawak pa ang basang mangkok. Napahinto si Alma habang hawak ang kaldero. Naglalagablab ang katahimikan sa pagitan nila. Ang ibig ko pong sabihin si Miss Veronica, agad na dagdag ni Clarice, nanlalaki ang mga mata at puno ng pagsisisi. Hindi ko po sinasadya. Ayos lang, sagot ni Alma at tumalikod sa lababo. Sinabi mo lang yung sinabi mo. Totoo naman hindi ba? Mami mo siya. Hindi hindi ko sinasadya. Nanginginig ang tinig ni Clarice. Pero nagsimula ng kuskusan ni Alma ang kawali. Hindi siya lumingon, hindi niya kaya. Sa likod niya, nanatiling nakatayo si Clarice. Ikaw na lang pong magpahinga, ma. Ako na po maglalaba. Sorry po. Mahina nitong sabi habang kinukuha ang basket. Hinintay ni Alma na marinig ang langit-ngit ng pinto sa likod bago isinara ang gripo. Saka siya yumuko habang nanginginig ang mga kamay. Unang beses sa 16 na taon na naramdaman niyang parang bisita siya sa sariling buhay ng anak na kinalinga at minahal niya. At mas masakit, una rin niyang naramdaman ng selos. Hindi dahil sa pera ni Veronica o sa kasikatan nito o sa talento, kundi sa iisang salita lang, isang maliit, hindi sinasadyang salita. Mommy. At ang lahat ng inipon ni Alma na sama ng loob, isang araw ay para nalang bulkang sasabog. Isang gabi, nakatayo si Alma sa may pintuan,
Yakap ang sarili habang pinapanood si Clarice sa kabilang dulo ng silid na may salamin sa magkabilang dingding. Nakabalansing nakatayo sa isang paa ang dalaga at nakaunat ang mga braso. Paikot-ikot si Veronica sa paligid nito, matalim ang titig at matuwid ang tindig. Hindi, itaas ang baba. Ulit, istriktong sabi ni Veronica. Gumawa ng hakbang si Clarice. Sinaway ulit ni Veronica. Mababa pa rin, simula ulit. Napakunot ang noon ni Alma. Yun ang unang beses niyang mapanood ang practice ni Clarice na si Veronica ang nagtuturo. Namumutla si Clarice at mas payat na kesa dati. Ang kislap sa mga mata, kislap na laging lumilitaw tuwing magkikwento sa kanya ng mga karanasan nito sa rehearsal ay tila wala na. Mahigit 1 oras nang pinapagawa ni Veronica ng paulit-ulit ang mga galaw. Wait lang, mukhang pagod na si Clarice. Bigyan mo muna ng break, kahit painumin lang. Hindi na napigilan ni Alma na magsalita. Huwag ka munang uminom, singhal ni Veronica nang abutin ni Clarice ang bote ng tubig. Hindi pa tayo tapos sa sequence. Humakbang si Alma paabante at naninikip ang dibdib sa pag-aalala. Tama na. Lumingon si Veronica, sumunod si Clarice at halatang nagulat. Close rehearsal to, ani Veronica at inaasan siya ng kilay. Hindi ako nandito para sa'yo, sagot ni Alma. Nandito ako para sa anak ko. Hindi pa siya kumakain mula kaninang umaga. Ilang oras mo na siyang pinapasayaw ng tuloy-tuloy. Training to, malamig na tugon ni Veronica. Normal lang yan, ganyan ang ballet. Hindi, giit ni Alma habang nilalapitan si Clarice. Kalupitan yan, 16 anyos lang siya. Lumalaki pa at pagod na siya. Hindi mo ba nakikita? Bubukasan ang bibig ni Clarice ngunit tinaas ni Veronica ang kamay. Ayos lang siya, ginusto niya to. Tanungin mo siya, athlete siya. Dancer si Clarice. Ganito talaga kahit sa sarili alam niya to. Wala akong pakialam. Nanay ako na nag-aalala at gustong pakainin ng anak ko. Mas gusto kong makita siyang matalo kaysa mamatay naman siya sa gutom at uhaw. Bulalas ni Alma. Parang may basag na salamin sa katahimikang sumunod. Nagsalita rin si Clarice sa wakas at inalis ang kamay ni Alma sa likod nito. Tama na, hindi ako kakain, hindi ako iinom. Yun ang sabi ni Mommy. Wala ka pong alam sa ballet. Huwag na lang po kayong makialam. Hindi mo po naiintindihan. Alam po ni Mommy ang ginagawa niya. Parang sinaksak ang puso ni Alma. Hindi ko naiintindihan? Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagugutom para lang ikaw ang kumain. Ako ang nagtahi ng mga costume mo nung wala tayong pambili. Sana naiintindihan mo rin ako. Umiwas ng tingin si Clarice. Hindi ka naman po sumasayaw. Hindi mo po alam kung gaano to kahalaga sa akin kaya ginagawa ko po lahat. Parang may sumapak sa dibdib ni Alma. Alam ko kung gaano kalaki ang pangarap mo sa pagbabalay. Pero alam ko kung anong itsura ng pagod. Alam ko kung kailan nasasaktan ka na. Hindi ka galing sa akin, pero ako ang nanay mo. Ako ang nagpalaki, kaya kilala kita. Umiling si Clarice. Ayos lang po ako, dahil lang po hindi mo naiintindihan ng sistema. Hindi po ibig sabihin na pwede mong diktahan si Mommy. Professional po siya. Tumindig ng tuwid si Veronica sa likod ni Clarice, parang nanalo sa isang hindi binigkas na paligsahan. Napalunok si Alma habang nangangatog ang mga kamay. Kung ganon, aniya sa mahinang tinig. Pumili ka. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Ha? Mata man niyang tiningnan ng kanyang anak. Pumili ka. Kung siya nang pinakikinggan mo, kung siya nang mas pinagtitiwalaan mo, at mas nagiging ina para sa'yo, pumili ka. Tahimik, isang mahabang masakit na katahimikan. Matagal bago nakapagsalita si Clarice. Tinitigan siya nito habang umiiyak. Mukhang hati ang damdamin at nag-aalangan. At saka umatras ito ng kaunti palapit kay Veronica. Parang may bumaon sa dibdib ni Alma. Kailangan ko po ito, bulong ni Clarice. Kailangan ko siya. Sorry po ma. Tumulo ang kanyang mga luha. Mas nasampal na wala lang siya sa batang inaruga at minahal niya. Dahan-dahang tumango si Alma. Parang muling tinuturuan ng katawan kung paano gumalaw. Sayo na siya. May kirot at may galit na sabi ni Alma kay Veronica. Ayoko na dyan sa batang yan. Ayoko na. Nakakapagod na. Nakakasawa na. Mas lalong bumuhos ang mga luha ni Clarice. Sorry mama.
Mahal po kita pero gusto ko pong matupad ang pangarap ko. Bakit? Sigaw ni Alma. Kapag ba akong kasama mo, hindi mo matutupad yon? Walang hiya, Clarice. Alam mong halos ibigay ko na lahat sa'yo buong buhay ko. Kung pwede ko lang sa'yo ibigay ang mundo ko, binigay ko na. Tapos ito lang ang isusukli mo? Tama nga si Ate Liza. Wala kang utang na loob. Sana hindi na lang kita kinupkop. Sana hindi ko na lang binigay sa'yo lahat ng meron ako. Iiwan at sasaktan mo lang din pala ako sa bandang huli. Bakas ang guilt at sakit sa mukha ni Clarice. Mama, wag mo naman po akong papiliin. Pareho ko po kayong mahal. Hindi na siya sumagot pa. Tumalikod si Alma at lumabas ng studio. At sa pagkakataong yon, alam niyang bibitiwan niya na ang batang minsan niyang nakita sa harap ng simbahan. Tibay ng batang yon. Talagang sumama na sa mami niyang walang kwenta. Hindi na umuwi. Taas ng pride. Ano, nahihiya ba siya? Sinagot-sagot ka? Kung nandun ako, nasampal ko ng ampun mo. Wala akong pakialam dyan. Ani Liza kaninang umaga habang nagsasampay ng labada sabay irap. Maayos ang naging pagpapalaki mo dyan, pero naglalakas loob pa rin piliin ng ibang babae kaysa sa ina na pinakain siya at binusog sa pagmamahal. Walang utang na loob. Bata pa siya, may hinang bulong ni Alma sa kwarto. Hinahabol niyang akala niyang kailangan niya. Tumalikod siya mula sa mesa. Napatingin siya sa pasamano. Nandun ang isa sa mga lumang sapatos ni Clarice na parang tropeyo. Kinuha yun ni Alma at hinaplos. Tiningnan niya rin ang trophy at award ng kanyang anak. Sana lang, hindi siya mabasag bago siya makarating sa gusto niyang puntahan, sabi pa ni Liza. Alam mo yung mga walang utang na loob? Gumawa ng makakasakit sa ibang tao kahit kabutihan naman ang pinakita. Doble ang balik niyan. Darating ang araw na babalikan at magkukumahog sa'yo. Lumipas ang mga araw, hindi na nga bumalik si Clarice. Pinakuha na lang ni Veronica ang mga gamit nito na agad namang binigay ni Alma. Sinusubukang makipag-usap ni Clarice sa kanya pero binabaliwala niya ito. Hanggang sa dumaan ng mga buwan, tumigil na rin si Clarice sa pagsuyo sa kanya. At simula noon, sinubukan ni Alma na kalimutan na may bata siyang inalagaan ng maraming taon. Pero isa siya sa mga ina na hindi makakatiis sa isang anak. Nanatiling ganoon ang silid kung paanong eksaktong iniwan ni Clarice. Sumisilip din siya sa rehearsals nito. Inaalam niya kung natutupad na ba nito ang pangarap at tahimik na nagdadasal na sana maabot pa rin ni Clarice ang mga gusto nito. Nililinis mo pa rin yung kwarto? Tanong ng kanyang ate. Sunugin mo na lang yung mga natirang gamit ni Bruhang Clarice dyan. Hindi na babalik ang babaitang yon. Hindi tumingin si Alma. Kwarto niya yon, hindi ko kayang gawin yun sa anak ko. Kwarto niya noon. Anak ka ng anak? Tinuturing ka bang ina? Sagot ni Liza habang papasok na sa kusina. Ibinaba ni Alma ang kutsilyo at dinampot ang mantika. Babalik siya, sigurado ako. Hindi niya ako matitiis. Pinakita ko lang na galit ako dahil sa mga sinabi niya sa akin. Pero kapag nagmakaawa siya at humingi ng tawad, hindi na ako magsasalita. Tatanggapin ko ulit siya na parang walang nangyari. Napailing si Liza at may halong inis. Sinabi mo rin yan nung nakaraang weekend at nung isang linggo bago pa yon. Sumambulat ang amoy ng bawang nang bumagsak yun sa kawali. Hinahalo yun ni Alma na parang wala sa sarili. Busy lang siya. Busy sa pagkain ng salmon sa mamahaling restaurant at pagsayaw kasama yung babaeng na wala ng 16 na taon. Sabad ni Liza. Tumalikod na si Alma at pinunasan ng mga kamay sa basang tuwalya. Nagpapadala naman siya ng balita. Tumaas ang kilay ni Liza. At ng pera rin, 'di ba? Ano yun? Bayad sa'yo para sa pag-aalaga mo? Kapal talaga ng muka. Alma, naiintindihan ko. Pinalaki mo siya. Binuhos mo lahat. Nakita ko kung gaano isinakripisyo mo ang sarili mo para sa batang yon. Pero si Clarice, hindi na siya bata. Napahawak si Alma sa gilid ng lababo. Anak ko siya. Anak mo ba talaga? Tanong ni Liza. Dahil sa ngayon, mas mukha siyang anak ni Veronica. Technical na usapan, regalo, performance. Wala ka pa sa mundong yun. At si Clarice, parang wala namang ginagawa para isama ka. Napasinghap si Alma. Tumayo si Liza, lumapit at marahang pinatong ang kamay sa likod niya. Hindi ko naman sinasabing tigilan mo siyang mahalin. Ang sinasabi ko,
Ang sinasabi ko, tama ng paglimot sa sarili para sa isang taong hindi naman lumilingon. Nanginginig ang boses ni Alma. Nalilito lang siya, ate. Lahat to, pangarap niya. Ako ang kasama niya mula pa nung una. Tumango si Liza. Siguro nga, pero alam mo kung anong pinakamasakit para sa akin? Na ikaw pa rin ang umaasta na parang may utang ka sa kanya. Ayoko nasasaktan ka dahil hindi biro ang naranasan mo sa asawa mo dati. Kaya gusto kong maging masaya ka naman ngayon. Pero kung ganyan lang din naman katulad ni Clarice ang makakasama mo, wag na lang. Bahagyang naluha si Alma. Totoo yon, pero wala siyang pakialam. Labis ng pangungulila niya sa kanyang anak. Sa mga lumipas na buwan na naging mga taon, palaging nagpapadala ng pera sa kanya si Clarice. Malamang ay may kinikita na ito sa pagsasayaw. Nababalitaan niya na kasi na nakikipagkumpit ito sa ibang bansa. Pero wala siyang ginalaw sa mga perang yon kahit 5. Paulit-ulit din siya nakakatanggap ng voice message kay Clarice. Pero kahit isang beses, hindi siya nag-reply. Ayaw niyang makausap ito roon. Ang gusto niya, magkusa si Clarice na magpakita at bumalik sa bahay nila dahil ito ang umalis. Gusto niyang matuto itong bumalik ng kusa. Nag-vibrate ulit ang kanyang cellphone habang binabalot ang mga suman. Hi ma, tapos na po kami sa rehearsal. Ang lamig po pala dito sa LA. May snow po dito. Sayang. Sana kasama ka po rito. Pangarap po natin na makapunta sa ibang bansa na may snow. Sana makita mo po yung bagong routine. Sabi ni Mami, nahanap ko na raw po yung core ko. Ma, nandyan ka? Kumain ka na po ba? Wag po kayong magpapagod ng sobra ah. Nag-send po ako ng pera, Mama. Sana hindi na po kayo masyadong magtinda at gumawa ng mga kakanin. I miss you, Ma. Sorry po talaga. Hindi sumagot si Alma. Hindi niya alam kung bakit siya ganun. Lumaki na lang talagang hinanakit niya dahil talagang inabot ng mga taon na natiis siya ng kanyang anak. Hindi na ito nagtangkang magpakita o bumalik. Ayaw niya ng ganoong setup. Ang gusto ni Alma, umuwi ito sa kanila dahil ang bahay nila ang tahanan nito. Nag-vibrate ulit ang kanyang cellphone. May voice message ulit si Clarice. Miss ko na po ang sinigang mo, Ma. Ibinaliktad ni Alma ang cellphone. Tahimik ng bahay. Wala na si Clarice na tanging nagpapaingay doon. Lumapit si Alma sa basket ng mga labada. Nandoon pa rin ang 3 pirasong damit ni Clarice. Isa-isa niya yung kinuha at tiniklop. Matagal niya nang nilabhan ng mga yon kahit hindi nagagamit. Dinala niya ang mga damit sa aparador. Nandoon pa rin ang karamihan. Hindi niya yung ginagalaw na para bang nasa mahabang bakasyon lang si Clarice. Nag-vibrate ulit ang kanyang cellphone. Ma, mahal kita. Huwag mo naman po akong itulak palayo. Maingat na inilapag ni Alma ang cellphone sa tabi ng mga hindi binubuksang package na padala ni Clarice. Mahina siyang nanalangin, hindi para sa sarili, hindi para sa kapatawaran, kundi para maalala pa siya ng anak niya. Kundi para ipaalala kay Clarice ang daan pabalik sa tahanang binigay niya rito. So, nakapasok yung ampun mo, mariing sabi ni Liza habang nakahalukip-kip na nanonood sa TV. Dahil lang may sikat na nanay na siya ngayon, akala mo kung sinong reyna. Hindi sumagot si Alma. Sanay na siya sa bunganga ng kanyang ate. Naiintindihan naman niya ang galit nito. Itinutok niya na lang ang panonood kay Clarice sa TV. Umiling si Liza at sumandal. Huwag kang umasa masyado. Hindi yan mananalo. Wala siyang utang na loob. Hindi pagpapalain kung nakakalimutan yung taong nagpalaki sa kanya. Liza, mahinang sabi ni Alma. Ano, nagsasabi lang ako ng totoo. Nakalimutan kanyang bata nung makakuha siya ng bagong sapatos, mga mamahaling gamit at mayamang mommy. Hindi ko alam kung paano mo pa rin siya pinagtatanggol. Sa tingin mo ba, maalala pa niyang pangalan mo? Pumasok sa entablado si Clarice. Maliit pero matatag sa ilalim ng puting ilaw. Nagniningning ang kasuotan nito na parang sinag ng buwan. Kahit malabo ang resolusyon, kita ni Alma ang passion sa mga mata ng anak. Pagkatapos, nagsimula ang tugtog. Hindi lang yun sayaw kundi parang isang kwento. Bawat talon, bawat galaw ng braso, may dalang kwentong tinatago. May lungkot, pananabik at pag-ibig. Napailing si Liza. Tingnan natin kung may ikot niya ng tama yan. Baka naman pinilit na naman niya ni Veronica. Ambisyosa kasi masyado yun. Magaling siya, bulong ni Alma. Magaling siya para sa sarili niya. Magkaiba yun, katwiran ni Liza.
Nang matapos ang performance, sumabog sa palakpakan ang mga tao sa screen. "Asus, pangit naman. May magaling pa dyan," sabi pa ng kanyang ate Liza. "Huwag ka nang manood niyan. Hindi ka naman mahal ng batang yan." Pinigilan niya agad ito. "Ate naman, wag na, ang ingay mo, nanonood ako." Maya-may umalingaw-ngaw ang boses ng tagapagsalita. Nakatayo si Clarice sa gitna ng entablado kasamang iba pang kalahok. Ia-announce na kung sino ang mananalo. "Hindi yan mananalo. Ganyan pang ugali. Wala man lang utang na loob. Ganyan bang tinuruan mo, Alma?" Bulong ni Liza. "Ate, tama na. Mag-aaway na talaga tayo." Maya-maya'y binanggit ng pangalan ni Clarice bilang nanalo. Sumabog ang sigawan at palakpakan. Napasinghap si Alma, sabay umangat at bumagsak ang puso niya. May sarkastikong tawa na naman si Liza. "Wow, iba rin talagang batang to." Tuwang-tuwa si Alma. Naluluha siya dahil sa wakas, natupad na ni Clarice ang pangarap nito. Pangarap niya rin kung anong pangarap ng kanyang anak, kaya masayang masaya siya. Maya-maya'y in-interview na ng mga Filipino reporter si Clarice. "Clarice, binabati ka namin. Napakagandang performance. Ang tanong ng lahat, sino ang nagsilbing inspirasyon mo para mas paghusayan sa larangan ng ballet?" Mabilis na lumipat ang kamera kay Veronica na ngayon ay nakatayo, hinahawi ang buhok at may matamis na ngiti. Naninikip ang dibdib ni Alma dahil doon. Kung iba lang sana ang pagkakataon, sana siya ang kasama ni Clarice sa tagumpay na iyon. Ngumiti si Clarice at tumingin ng diretso sa kamera. "Para sa aking ina po, na si Alma." Nawala ang ngiti ni Veronica. Umiwas ito ng tingin sa kamera at awkward na ngumiti. "Na nagpatuloy sa kabila ng mga sugat na hindi ko po nakita, na sumayaw sa buhay ko nang walang musika para marinig ko po ang akin. Siya po talagang nag-push at nag-support sa akin simula bata pa lang. Lumaki po ako sa hirap bago ko po makilala si Mommy. Inampun po ako ni Mama Alma. Siya po ang nagpalaki sa akin. Mahirap lang po kami, pero binigay niya po lahat sa akin. Nagtitinda at gumagawa po siya ng mga kakanin, tumatanggap ng labada, nagiging cleaner at mananahi minsan para lang matustusan po ang mga pangarap ko, ang mga gusto ko at mga pangangailangan ko. Kaya ito pong tagumpay ko ngayon, para sa inyo to, Ma. Medyo may tampuhan lang po kami, pero sana pagbalik ko po sa Pilipinas, magkaayos na po kaming dalawa. Kasi miss na miss ko na po siya at ang mga luto niya." Lumabo ang paningin ni Alma dahil sa labis na pag-iyak. Hindi na niya maiwasang humikbi. Nakangiting nakatayo pa rin si Veronica sa screen, pero unti-unting nanigas ang mga balikat nito at parang hindi na komportable. Hindi na komportable kung gaano siya ipinagmamalaki ni Clarice sa lahat ng tao. Hindi makapagsalita si Alma. Umiiyak lang siya habang nanginginig ang mga kamay. Handa na siyang pakawalan si Clarice. Akala niya na wala na sa kanyang anak. Pero sa sandaling yon, alam niya na talagang hindi naman umalis si Clarice. Siya pa rin ang pinipili nito, sa kanya pa rin uuwi ang kanyang anak. Halos hindi nakatulog si Alma sa mga sumunod na araw. "Darating na siya ngayon, 'di ba?" tanong ni Liza mula sa kusina. "Pupunta ka ba sa airport? Kung pupunta ka, ihahatid ka namin ng asawa ko." Hindi agad sumagot si Alma. Baka hindi na lang." Lumabas si Liza mula sa kusina at pinupunasan ng kamay ng tela. "Alma, ngayon naman naduduwag ka. Na-broadcast ka na sa TV na mahal ka." Pero hindi siya umuwi pagkatapos nun. Putol ni Alma at kusa nang nabasag ang kanyang tinig. Hindi siya tumawag, hindi siya nag-text. Saka lang nung ilang buwan ang lumipas, sa bahay pa rin siya ni Veronica nananatili hanggang ngayon. Napakunot ang noo ni Liza. Bata pa siya, siguro naguguluhan lang. Alam mo naman, kapag nakatikim ng ibang buhay, saka may kasalanan ako. Ang totoo niya, nung magkagalit kayo, sinugod ko yang si Clarice. Malakas kong sinampal. Mukhang nahimasmasan yata. Natakot na sigurong umuwi. Nalaki ang mga mata ni Alma. "Ate naman, bakit mo ginawa yun?" "Pasensya na," napangiwi si Liza. "Intindihin mo rin ako. Kapatid kita. Nakita ko kung gaano mo binuhos lahat para sa batang yon. Tapos ganun lang ang gagawin?" Tinitigan ni Alma ang bintana. Marahan niyang hinaplos ang dibdib. Ilang taon nang may nananahang kirot doon. Baka naman panahon na para tanggalin iyon. Kaya naman, maaga pa lang, nasa airport na si Alma.
hindi pa man dumarating ang eroplano. Hindi niya sinabi kay Liza na nagbago ang isip niya. Ayaw niya nang mapigilan pa. Ang ideya na makita niya si Clarice, labis na nagpapahilom na agad ng kanyang puso. Puno ng mga placards, mga bulaklak at nakaabang na ang mga cellphone ang lugar kung saan naghihintay. May mga fans na rin naman kasi ang anak niya. Bata pa rin siya, bulog niya sa sarili. Anak ko pa rin siya. Sa tuwing bumubukas ang sliding doors, tumatalo ang puso ni Alma. Isang grupo ng OFW ang unang lumabas. Pagod ang mga mukha pero napalitan ng ngiti pagkarating ng mga pamilya ng mga ito. Sumunod ang ilang negosyante at isang matangkad na lalaking nakasuot ng suit na halatang naliligaw pa. Tapos, narinig niya ang sigawan at mga flash ng kamera. Nakarating na si Clarice, mas matangkad at mas payat. Nakaayos ang buhok nito sa mababang ban, walang make-up pero maliwanag ang mukha. Suot ni Clarice ang simpleng cream na sweater at leggings. Hila-hilang pink na maletang tila masyadong bata para sa itsura nitong nag-mature na. "Hi Miss Clarice, ang ganda-ganda mo!" Bulalas ng isang babae. Hindi gumalaw si Alma. Biglang sumiksik ang takot at kaba sa kanya. Paano kung ibang hinahanap ni Clarice? Pero doon, nagtagpo ang kanilang mga mata. "Mama!" Halos pumutok ang tinig ni Clarice at tumulo agad ang mga luha. Binitiwan ito ang maleta at tumakbo pa palapit sa kanya. Habang lumalapit ito, nakikita ni Alma ang dating batang Clarice na tumatakbo sa kanya noon. Yumakap si Clarice at sinubsob ang mukha sa leeg niya. Sorry po talaga. Nakalimutan ko po kung sino ako. Nakalimutan ko po kung sino ka. Please ma, tanggapin mo na po ako ulit. Hindi ko po kayang ganito tayo ma." Hindi makapagsalita si Alma. Parang may kandadong pinto sa lalamunan niya at lahat ng salitang nais niyang sabihin ay naging hikbi na lamang. Hindi niya pinilit magsalita. Yumakap lang siya, mas mahigpit pa kaysa sa dati. Nanginig si Clarice sa kanyang mga bisig. "Araw-araw po kitang namimiss, pero litong-lito po ako at nahihiya sa mga nasabi ko. Hindi ko po alam kung paano maging ako sa gitna ninyong dalawa." "Umuwi ka na lang." Nanginig ang boses ni Alma. "Anak, yun lang ang hinihintay ko. Umuwi ka lang." Umatras si Clarice habang pulang-pula ang mga mata. "Mama, namiss ko po ang sinigang mo, saka ang kakanin." Tumawa si Alma kahit tumutulo pa ang luha. "Gusto mo pa rin yon?" Tumango si Clarice. "Palagi po. Kakain po ako ng marami ngayong umuwi na ako. Saka na lang po ako magda-diet." Inabot ni Alma ang buhok ng anak at isinuksok ang isang hibla sa likod ng tenga. "Kamukha mo ang nanay mo." Napakurap si Clarice. "Ikaw ang nanay ko, Mama." Doon na tuluyang bumigay si Alma. Umiiyak siyang muli. Umiiyak para sa sanggol na iniwan sa simbahan, para sa mga sapatos na pangbalay na pinaghirapan niyang pag-ipunan, para sa bawat mensaheng hindi nabuksan, sa bawat kwartong walang laman, sa hapunang walang imik, para sa palakpak na pinanood niya mula sa malayo, at ngayon para sa yakap na inakala niyang hindi na muling mararamdaman. Nasa kanyang bisig na muli ang anak niya at hinding-hindi niya na ito bibitawan. "Gusto mo ba sa dating kwarto mo matulog?" Tanong ni Alma habang pinupunasan ng kamay sa kanyang apron. Nag-alinlangan si Clarice. "Pwede po bang katabi muna kita?" Napakurap si Alma. Sandali siyang hindi nakapagsalita. Huling beses na humiling si Clarice na katabi siyang matulog, natalo ito sa isang competition at umiiyak na yumakap sa kanya hanggang sa nakatulog. "Siyempre naman," mahinang tugon ni Alma. "May espasyo pa rin para sa'yo." Ang unang mga araw ay tila isang sayaw ng katahimikan at galaw. Maagang gumigising si Alma gaya ng dati. Sanay siyang magluto para sa dalawa kahit matagal na siyang mag-isa. Pero ngayon, hindi na niya ibinabalik sa kusina ang pangalawang pinggan. Nananatili na yun sa lamesa. Hindi nila pinag-usapan ni Veronica. Hindi dahil sa galit, kundi dahil masyadong maraming salitang kailangang sabihin at kulang ang panahon na mayroon sila para dalhin ng lahat. "Mama!" Bulalas ni Clarice habang kumakain. "Ang sarap ng sinigang." Mahina naman siyang tumawa. "Kumain ka pa." "Kakain po talaga ako. Dadamihan ko. Sobrang sarap po, ma." Napangiti si Clarice at nagpatuloy sa pagkain. "Namiss ko to na nandito ka, na nag-e-enjoy sa mga pagkaing hinahanda ko."
sabi ni Alma rito. Hinawakan ni Clarice ang kanyang kamay. Hindi na po ako aalis, Mama. Nang maranasan ko pong makasama si Mommy, mas na-realize ko po ang nawala sa akin. Mayaman po siya, maraming alam sa ballet, pero hindi po siya naging ina sa akin. Parang tinuring niya lang po akong talent niya, at sobrang nagsisisi po ako na tinalikuran kita para piliin po siya. Mananatili po siyang mommy ko, pero ikaw, Mama, kahit magkaroon ako ng asawa at mga anak, mananatili ka sa puso ko. Hindi man po kita tunay na ina. Hinubog mo po ako na mahalin ka ng buong buo. Sorry po sa lahat, Ma. Mahal na mahal po kita. Tumulo ang kanyang mga luha na agad niyang pinunasan. Mahal na mahal niya talaga si Clarice. Nang niloko siya ng kanyang asawa at nagkaroon ng hindi magandang nakaraan, ito ang naging lakas at pag-asa niya. Si Clarice ang naging kapalit sa lahat ng paghihirap, kaya iniisip niya palang na pakawalan, hindi niya talaga kaya. Nagpapasalamat si Alma sa Diyos na ibinigay sa kanya si Clarice at pinadama sa kanya kung papaano ang maging isang ina. Ang kwento ni Alma ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa pagpapahalaga sa sarili, katatagan at sa lakas ng pagmamahal ng isang ina. Ipinapaalala nito na walang sino man ang nararapat tratuhin ng may kalupitan o kawalang galang, lalo na sa loob ng sariling tahanan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.